Bago natin simulan ang part 42, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Isang gabi sa Engranding Auction House. Sa isang napakagarang gusali na may gintong palamuti at mamahaling chandelier, nagsimula ang isang engranding subasta. Ang mga piling bisita ay nakaupo sa malalambot na upuan habang pinagmamasdan ang mga inilalabas na kagamitan sa entablado. Narinig ko na ang bahay ng subasta ay naglagay ng isang batch ng natatanging kagamitan sa merkado, at pagkakalagay pa lang sa subasta, agad itong pinag-agawan ng iba't ibang mayayamang tao. Lahat ng mga pirasong ito ay nagsimula sa 1,000,000 yuan. Ang pinakakamangha-mangha ay tila na ibenta kay Yunding, isang pares ng bota na naibenta sa presyong umabot ng 10 milyon. Kaagad na sumagot ang isang nakikinig. Grabe, totoo ba ito? Inabot ako ng ilang buwan para makahanap ng isang piraso ng natatanging kagamitan. Saan kaya nakuha ng bahay ng subasta ang mga ito? May chismis na galing ito sa isang collector na ipinagbili ang lahat ng kanyang stock. Hi, sa harap ng mga tunay na propesyonal, tulad lang tayo ng maliliit na isda na nabibilan lang ng mga tira-tira. Kasi naman, may matibay na pinansyal na suporta ang mga grupong panghunting nila. Ang kagamitan mong, Thunder, ay naibenta na. Final bid, 3,175,000 yuan. Ang kagamitan mong, Meteorite Shield, ay naibenta na. Final bid, 2,810,000 yuan. Napangiti ang ating bida. Tulad ng inaasahan ko, patok talaga ang mga piraso ng kagamitan sa subasta. Kung kapusin ako sa pera sa hinaharap, kailangan ko lang mag-forge ng ilang kagamitan at ipasubasta ang mga ito. At tiyak na madali ko lang itong magagawang pera kahit anong oras kung gustuhin. Ang misteryosong auctioneer. Sa gitna ng entablado, lumitaw ang auctioneer, isang lalaking may suot na makantab na salamin at nakangising parang alam na niyang kikita sila ng malaki ngayong gabi. Auctioneer, malakas ang tinig. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam ang mga patakaran. Lahat ng gamit na ipapakita ay nasa hindi pa natutukoy na estado, ibig sabihin, maaari itong maging isang kayamanan, o isang patapon na gamit. Pahabol pa nito, walang palitan o refund. Kung ikaw ay nagbid, kailangan mong bayaran ito, anuman ang mangyari. Sa isang iglap ganadong itinaas ng auctioneer ang kanyang kamay at nagsabing, sinimulan ang blind auction. Unang item para sa gabing ito. Inilabas ang isang misteryosong singsing, na may kumikinang na aura ngunit hindi matiyak kung ito ba ay isang kayamanan o isang simpleng pandekorasyon na alahas. Auctioneer. Ang panimulang presyo para sa napakagandang singsing na ito ay 500,000 yuan. Kaya't ang mga gustong magbid para sa unang item na ito, ay maaari nang magbid. Sa gitna ng madla, may isang lalaking tahimik ngunit matalas ang tingin. Nakasuot siya ng maitim na Amerikana at may hawak na tiket ng subasta, siya pala ang ating bida. Ang unang item na inilalagay sa auction ay kadalasang pampainit lang, habang ang mga nasa likod ay ang totoong kayamanan. Posibleng mga pain lang ang mga naunang piraso. Paano kaya kung pagandahin ko ang mood dito sa pamamagitan ng pagsali? Habang nag-aalinlangan ang iba, isang malakas na tinig ang pumuno sa silid. Kaya't kaagad na nagbid ang ating bida. Ako, magbibid ako ng 1,000,000 para sa item na yan. Nagulat ang buong silid. Ang ibang mga kalahok ay napatingin sa kanya na may pagtataka. Isa na dito ang lalaking nakaaway ng ating bida bago pa magsimula ang auction. Itong hanghang na to, akala mo mayaman talaga siya. Walang paraan na may halaga ang sirang singsing na yan. Wow! May nagbid ng 1,000,000. May susunod pa ba?
Ang Platinum VIP na ang nagbid. Lahat ng nakakaupo doon ay siguradong mga mayayamang hinayupak. Kung handa siyang maglagay ng 1,000,000, posible kaya na kayamanan talaga to. Dahil kaya niyang bayaran ang Platinum VIP fees, siguradong marami na siyang nakitang kayamanan bago pato. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba, isang malakas na bid ang sumagot. Dahil sa narinig niya sa usapan ng ibang tao, dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay at nagbid ng 1.1 milyon. Kaagad na sinabi ng auctioneer, may nagbid ng 1.1 milyon. Sino pa ang gustong magbid? Sa isang marangyang silid na puno ng may impluwensyang negosyante at collector, nagsimula ang isang matinding labanan sa bidding. Kaya't isang bidder ang agad na nagtaas ng kamay at sinabi, magbibid din ako ng 1.2 milyon. Sumagot din ang kanyang katabi. Agad na sumigaw ang isang lalaking may matikas na tindig. 1.4 milyon. Sumagot din ang ating bida. Hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, may isa pang tumayo na may kumpiyansang ngiti at nagsabi. Gawin pa nating mas maganda ang labanan sa bidding na ito, 2.5 milyon. Grabe, mabibigat ang mga bid dito. Ang Platinum VIP ay muling tinaasan ang bid. Walang duda, may malaking halaga talaga ang item na ito. Peste, ang kapal naman ng mukha mong magpasikat sa auction, ha? Hindi pwede, makikisali rin ako. Ngunit sa isang tabi, may pagdududa. Ang taong ito, mukhang alam niya ang tunay na halaga ng bagay na ito. Hindi ko siya hahayaang makuha ito ng ganoon lang. Ang presyo na to hindi na matatalo. Siguradong iuuwi ko to. 3 milyon. Nagpatuloy ang matinding labanan, na may tumataas na tensyon sa pagitan ng mga kalahok. Muling nagsalita ang ating bida, 4 milyon. At nang dahil sa muling pagbid ng ating bida napatayo na ang mga tao sa ibaba at napatingin sa kanya. At tinignan ng ating bida ang kanyang bank balance at ito ay mayroong 79 milyon. Tinatapakan na naman ako. Punyeta, kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Ang isang unidentified na singsing na umaabot ng 4 milyon ay sobrang taas na ng presyo. Ang lintik na to, mukhang malaki ang pinagmulan niya. Mali ang naging tansya ko sa kanya noon. Dahil gusto niya ang singsing na to, ibig sabihin siguradong mataas ang kalidad nito. Hindi ko siya hahayaang manalo. Kung itutuloy ko ito, kailangan kong siguraduhin ang panalo. Naiinis na sumigaw, halatang desperado. 5 milyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang halagang ito ay karaniwang para sa mga pambihirang kagamitan, hindi basta-bastang koleksyon lang. Ang presyong 5 milyon yuan ay karaniwang para lang sa mga natatanging kagamitan. Ang paggastos ng ganitong kalaking halaga sa isang unidentified na singsing ay siguradong magpapabagsak sa isang maliit na grupong panghunting. Ano, bastard? Anong pakiramdam ngayon? Isa ka lang libreng hunter na may net worth na ilang milyon lang. Paano mo ako matatalo, gayong may malaking hunting group akong sumusuporta sa akin? At napaisip ang ating bida. Mukhang sinusubukan ako ng isang ito. Dahil dito, muling itinaas ng ating bida ang bid sa 10 milyon. Galit na sumagot, punyeta, hindi ako namali ng dinag, di ba? Hindi ako makapaniwala. Paano naglabas ng 10 milyon ang isang libreng hunter na parang walang kahirap-hirap? 10 milyon, iyon ay sapat na para makapagtayo ng isang katamtamang laki ng hunting group. At pahabol pa nito, ni-request ko ang inspection ng kanyang bank balance. Siguradong nananabutahe lang siya at sinisira ang sistema ng auction. Kahit na isa siyang Platinum VIP, kailangan pa rin niyang sumunod sa mga patakaran. Kung hindi, umalis na siya rito. Nagsalita ang auctioneer, ang bid ay balido. Mukhang, totoo to. May net worth talaga siya na lampas 10 milyon. Grabe, nagkamali ako ng kinakalaban na tao. Siya ba talaga?
Isang nakatagong milyonaryo. Napakagat siya ng ngipin sa galit habang naglilisik ang mga mata sa galit, hindi ko hahayaang bastyusan ako ng hambog na ito. Ako silang Xiaofeng ng A+ Hunter Group Tatis. Isa akong kinatawa ng isang mataas na ranggong hunting group. Hindi ko hahayaan na tap-okan ako ng isang libreng hunter. Habang tinitignan niya ang ating bida mula sa malayo, lalo siyang nag-iinit dahil sa ngiting ipinapakita nito patungo sa kanya. Kaya't nag-aalangan siya at sinabi, hindi ako papayag na matalo. 10.5 milyon. Ang aking bid, habang pinagpapawisan siya ng malamig na pawis dahil sa mataas niyang bid. Biglang sumagot ang ating bida, nang walang pag-aalinlangan. 100 milyon. At dahil sa narinig, halos lumabas na ang buong kaluluwa ng ambisyosong ito nang marinig niyang 100 milyon ang bid nito mula sa ating bida. Bulong ng ating bida sa kanyang isipan, so what kung ubusin ko lahat ng pera ko ngayon para sa isang piraso ng basura? Bukas, makakagawa lang ako ng isa pang natatanging kagamitan na kasing halaga nito. At ngumiti ang ating bida at sinabing, iyan lang ba ang kaya mo? Huwag mong sabihing hahayaan mong tap-okan ka ng isang libreng hunter. Kahit ang auctioneer ay nauutal, sinabi niyang, 100 milyon, unang tawag. Meron pa bang hahabol? Seryoso siya sa pagbili ng singsing na ito kaya hindi man lang siya nag-atubiling magbid ng 100 milyon. Ibig sabihin ba nito, isa itong napakabihirang kayamanan? 100 milyon, pangalawang tawag. Hindi naman siguro, dahil ang pananaw ko ay iba sa karamihan, baka makakita ako ng kayamanang tinuturing nilang basura. Napakaganda ng punto mo, Ginoo. Pakisunod po rito. Nakakita ako ng tunay na eksperto pagdating sa ganitong bagay. Hindi kaya, isa itong kayamanang sumasalungat sa langit. Pwedeng ito na ang magiging kinatawan ng hunting group namin. Kung hindi, imposibleng may magbid ng 100 milyon. Para sa isang ganitong item. 100 milyon, pangatlong tawag. Kung wala nang hahabol, isasara ko na ang bid para sa item na ito. At nang marinig niyang maaring matapos na ang bid, dali-dali niyang isinigaw, 200 milyon. Nanginginig sa excitement, parang siguradong mananalo. Nagbubulungan ang mga tao, hindi makapaniwala. Magkano? Gusto niya bang mamatay? 200 milyon, sapat na para ibagsak ang isang middle-rank hunting group. Hindi ba siya silang Xiaofeng ng Tatis Hunting Group? Isa yang high-rank na malaking grupo. Ang Tatis Hunting Group ba talaga ay ganito kay Aman? Kaya pala, hindi ba marami kang pera? Sige nga, tuloy mo lang ang pagbibid. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng pinansyal na suporta ng isang malakas na hunting group. At padagdag pa nito habang tumayo ito sa itaas ng mesa at tumingin sa ating bida, hindi ba marami kang pera? Sige nga, tuloy mo lang ang pagbibid. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng pinansyal na suporta ng isang malakas na hunting group. Sumagot ang ating bida habang napabuntong hininga, natalo mo ako. Iyon na ang kayamanang ito. Pagyayabang nito sa ating bida, ay bastard. Ang lakas ng loob mong labanan ako. Hindi ka karapat-dapat. Kuya, nandito tayo para bumili ng kagamitan para sa mga kapatid natin sa hunting group. Pero gumastos ka ng 200 milyon para lang sa isang singsing. Paano natin ipapaliwanag to sa boss? Kaagad siyang sumagot habang nakataas ang hinlalaki at pangiting sinabi, relax, siguradong isang divine item to. Hindi ako magkakamali sa analysis ko. Binabati natin silang Xiaofeng ng Tatis Hunting Group sa kanyang panalo. Palakpakan natin siya, at dahil sa tuwa, itinaas pa nito ang kanyang dalawang kamay sa sobrang saya. Habang nakatingin ang ating bida sa itaas, sinabi niya, well, may posibilidad naman talaga na ang unidentified equipment ay maging legendary, tulad ng forging altar.
Pero base sa nakita ko sa forging altar na mukha lang basurang artifact, malamang ang singsing na to ay. At bago pa niya matapos ang sasabihin, napatingin na siya sa item. Pagka-unidentified ng equipment, ay lumabas ay isang green na cards at ang lumabas na item name ornate iron ring. Ito ay isang basurang item na meron lamang na attack power na +1. Napangisi ang ating bida. Ang matalas na mata ay hindi ako malilinlang. Alam ko na ang magiging resulta ng appraisal nito. At itinaas ng hanggal ang kanyang kamay habang isinisigaw, mag-transform ka sa isang divine item. Ipakita natin sa lahat kung ano ang pinakawalan nila. Appraisal begin, nagsimula nang magpalat ang itsura nito. Lumabas na ang totoong itsura nito. Ordinary lukang iron ring material iron. Pangiti niyang sinabi, o ano kayo ngayon, hindi ba, ngunit hindi pa niya natuloy ang kanyang buong sasabihin. Nang mapagtanto niya ang pangalan, nauutol niyang sinabi, ay iron ring. Bigla namang bumagsak ang malamig na pawis sa buong katawan niya, at pakiramdam niya'y parang binagsakan siya ng kidlat sa kinatatayuan niya.